Ayan guys, tutulog na sana ako kaya lang, alam niyo naman ang may diabetes na minsan kasi hindi, yung pagtulog mo parang naiiba din, minsan hindi ka makatulog, minsan naman antok na antok ka. So, naisip ko na magbigay din tayo ng konting kaalaman para sa may mga diabetes din. Para naman, kasi alam ko yung nararamdaman ng mga katulad natin na may diabetes, di ba? Katulad kanina, nag-attack ako. So, yung parang sobrang hinang-hina ka, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong gawin sa buhay, pero hindi mo magawa kasi nga nanghihina ka. So, paano ba natin makokontrol yung sugar ng diabetic? Yun. Kasi alam nyo mga ka-jetline, no, ang diabetes ay isang seryoso at sabihin na natin na pangmatagalang kondisyon kung saan tumataas ang level ng asukal sa ating dugo. Na maaaring may kaakibat na pinsala sa mga organ ng ating katawan, lalo na sa ating mga mata, bato, ugat, puso at daluyan ng dugo. Nasasabi ko sa inyo ito guys, yung sa mata, kasi minsan nararamdaman ko na kapag ka yung umaatake yung ating diabetes, parang anong tawag dito, yung ating mata parang lumalabo, 'di ba? So lalo na kapag ka hindi ka nakakakain sa oras, 'yun. So ang diabetes ay nangyayari kapag kulang yung nagagawang insulin ng lapay o kung hindi nagagamit ng maayos ng katawan yung insulin naman. Kasi ang insulin na isang hormone na kailangan ng katawan upang sabihin na natin na mapakinabangan ng mga muscle, taba at atay ang asukal sa dugo. So, paano nga ba makokontrol ang blood sugar? Alam nyo, di ba, September na ngayon. For 4 days na ako na hindi talaga nagte-take ng mga ng sweet. Ayan, itinigil ko na muna ang pagkain ng mga sweet. Ayan, ako na lang yung sweet. So, kailangan kasi nating piliin yung ating kinakain. Umiwas sa pagkain na gawa sa simple sugar, tulad ng, di ba yung mga chocolate, mga cake, ayan, pero yung chocolate, kailangan natin yan kapag nagka-hypoglycemia naman tayo. Yung kapag biglang baba na ating sugar, kailangan natin yan. So, mas mainam siguro na yung pagkain may complex carbohydrate, tulad ng kanin, ayan, hindi naman masama ang kanin sa may diabetes, pero limitahan nyo din mga pasta, cereal at sariwang prutas. Yan. At syempre, huwag tayo maglalakda o magpapaliban ng oras ng pagkain na nagdudulot ito kasi ng pabago-bago ng level ng asukal sa dugo. Kasi after 2 hours, dapat nilalam na natin yung ating tiyan ng pagkain. Kasi minsan, di ba, nakakaramdam tayo na gutom tayo, so kailangan natin kumain. So, naalala ko tuloy nun ang tatay, nung nabubuhay pa. Sabi namin, bakit kaya pag madaling araw na nabubuksan yung rep, kumukuha ng pagkain. Yung pala talagang nakakagutom. Ayun. So, kaya hayaan nyo yung mga magulang nyo, mga tatay nyo na magbukas ng rep at kumuha ng pagkain. O, di ba? Ayan. So, kumain din tayo dapat ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay. At syempre magbawas din tayo ng asin at syempre asukal. 'Di ba? Ayan. And then umiwas din sa pag-inom ng alak o yung mga magiinom na yan, no? Base kasi sa mga rekomendasyon, hindi dapat dadami sa 2 inumin para sa lalaki at 1 inumin para sa babae ang alak na kinukonsumo naman kada araw. Pero mas okay na wag nang uminom, di ba? Number 2, kailangan natin mag-ehersisyo. Ayan, kaya nga nagbila ako ng hula hoop para naman mayroon tayong pang-exercise. Tuwing umaga, ba't ko tumitingin? Ayan, tumitingin si Christian sa akin. So, mahalaga ang regular na ehersisyo sa pagkukontrol ng blood sugar
ng isang taong may diabetes. Pinabubuti nito yung kalakasan ng puso, pinabababa ang presyon ng dugo, at level ng kolesterol. Binabawasan din yung taba sa katawan at nagkokontrol ng timbang. At tinutulungan ang katawan na magamit ng maayos naman yung insulin upang bumaba ang level naman ng asukal sa dugo. So, ngayon kasi 4 days na akong, sabihin na natin, nagwe-withdrawal ng sugar, ng matatamis. Kaya siguro medyo minsan biglang bumababa na lang yung aking sugar. Kasi nga nagbabawas ako ng mga sweet. Ayan. Kasi magtatry ako ng 1 month kung ano mangyayari. Kasi minsan, kailangan talaga natin healthy living din eh. Kasi kung hindi tayo magiging healthy living, nako, kawawa naman yung mga sarili natin, di ba? So, laging magdala ng mabilis na pagkukuhanan ng asukal tulad ng candy o soft drinks. Ayan, yan po ay sinasabi ng mga doktor din na kapag nagkakaroon ka ng bumababa ang sugar, kailangan mo uminom ng soda upang maiwasan yung sobrang pagbaba naman ng blood sugar na tinatawag na hypoglycemia. Kasi pagkatapos mo ng ehersisyo, baka biglang bumaba yung sugar mo. Katulad ko nga, medyo nagbabawas ako ng mga sweets, ang nangyari ay bumababa naman yung aking sugar na nanghihina ako. Ayun. So, eto yung pinaka mapanganib, no? Umiwas sa stress. Kaya lang, hindi tayo nakakaiwas talaga sa stress, no? Yung mataas na level ng stress ay pwedeng kumbaga magpataas ng asukal sa ating dugo. So, subukan yung ilang paraan upang makapag-relax at mabawasan yung stress tulad ng meditation, mga pagsusulat nyo sa diary, pakikinig ng music, paglalakad, at kahit anong aktibidad na maaring magdulot naman ng kasiyahan. So, kailangan din nating magbawas ng timbang. Kung overweight ka o obese, magbawas ng timbang sa pamamagitan ng dieta at regular na ehersisyo. Kasi mahirap lalo na sa sa parte ko, no. Namana kasi namin ito sa aming pamilya, no, yung diabetes. So kaya kailangan talaga mag-ingat. So kailangan din natin mga kajatlay na uminom ng madaming tubig. Kung ang ihi natin ay sobrang dilaw, maaaring senyalis ito na nadidehydrate na tayo. So, uminom ng madaming tubig at umiwas hanggat maaari sa soft drinks at matatamis na juice. So, magkaroon ng sapat na magandang kalidad ng tulog. Ayan na nga ba sinasabi ko. Hindi ako magkaroon ng magandang kalidad ng tulog kasi minsan hindi talaga ako makakatulog. So, patay natin yung lahat ng electronic device 1 oras bago matulog. So, matulog sa malamig at madilim, tahimik na lugar para sa mahimbing na tulog. So, panatilihin din natin na normal ang presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng alta presyon ay maaari magdulot ng mas mataas na tiyansa na pagkakaroon ng sakit sa puso at daluyan dugo, lalo na sa mga taong may diabetes. Mahalaga yung regular na pagkuha ng presyon ng dugo at pagpapanatili naman sa normal na level. At kailangan din natin syempre na magpakonsulta sa doktor para naman sa payo at tamang gamutan. So, lagi tayong uminom ng gamot na pampababa ng blood sugar. Kung hindi nakokontrol ang blood sugar, maaaring magrekomenda ang doktor ng mga gamot na pampababa nito. Maaaring magreseta ng 1 o 2 gamot, depende sa kumbaga, sa kondisyon ng pasyente. Ayan, kasi dati ako kasi nag-i-insulin. Kaya lang sabi ko, parang napakahirap para sa akin na mag-insulin. Kaya sabi ko dun sa doktor ko, baka naman pwede na tablet. So, hanggang ngayon, tinitingnan nila kung yung aking sugar ay bababa. Kung hindi, baka bumalik na naman ako sa insulin. Ayaw ko na. Ayun, kapag tumataas kasi yung level ng asukal sa dugo, tinatawag na hyperglycemia. Yung pinakamadaling paraan upang pababain ito ay ang magbigay ng insulin. Ayun. So, kasi minsan, pareho kasi yung nararamdaman ng ng mayroon kang
yung tumataas ang sugar mo at saka bumababa. Halos pareho lang yung nararamdaman. So, maaaring sukatin ang blood sugar pagkalipas ng 15 hanggang 30 minutes matapos magbigay naman ng insulin upang malaman kung bumababa ang level ng asukal sa katawan at makasigurado na hindi bumabagsak ng sobra. So, kailan ba dapat na magpatingin sa ating doktor? Ang blood sugar na mas mataas sa 300 mg DL ay mapanganib sa kalusugan na ito. So, agad na magpakonsulta sa doktor kung sa dalawang magkasunod na pagkakataon ay nakakuha ng blood sugar na higit sa 300 mg. So, ang ilan sa sintomas na hindi kontrolado ang asukal sa dugo ay ang mga sumusunod. Laging mataas ang blood sugar, madalas ang pag-ihi, madalas na pagkauhaw, mataas na level ng asukal sa ihi. Ayan. So, mainam na itanong sa doktor kung gaano kadalas dapat sinusuri ang blood sugar at kung anong dapat na blood sugar level depende sa kondisyon naman ito ng pasyente. So, ang sobrang taas na level ng asukal sa dugo ay nakakabahala dahil maaaring magsimulang gamitin ng katawan ang taba para makakuha naman ng enerhiya sa halip na gamitin ang asukal sa dugo. So, yan. Ang ilan sa mga sintomas na dapat bantayan ay ang mga sumusunod. Kumbaga parang yung sobrang uhaw na uhaw ka, madalas yung pag-ihi mo, nahihilo ka, hirap huminga, pagsakit ng tiyan, at pagsusuka. Ito yung mga naranasan ko ng mga nakaraang araw. Pero ano ko naman, na-maintain ko naman yung aray. Ano ba naman yun? Hindi mo lang excuse talagang. So, yung sobrang taas ng level ng asukal sa dugo ay maaari magdulot ng kawalan ng balanse ng mga liquid dun sa katawan na nagiging sanhi ng pagiging acidic ng dugo sa paraan na hindi kayang sumuporta sa katawan. So, kinakailangan ng gamutang medikal para sa mga kondisyon na ito, kabilang na ang pagbibigay ng insulin at tubig na dumadaan sa swero upang maiwasan ang sintomas ng dehydration. So, yan muna mga ka-jetline yung aking pagbibigay ng munting kaalaman para po sa may mga diabetes. Kasi ako kanina, parang tinan nyo nakakalbo na ako. Kanina pa sana ako tulog, kaya lang biglang nawala yung antok ko. Ayun, kaya sabi ko, teka nga, magbasa muna ako. So, kaya yan guys, nagbigay muna ako ng konting kaalaman sa inyo tungkol sa diabetes para makatulong din sa inyo kung ano yung dapat na gawin. Okay, good night. Bye-bye!